Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng article published sa Abante. Okay, title: Bata ni Martin Romualdez pipigain sa mansyon. Ipapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na pagdinig ang abogado ni dating Speaker Martin Romualdez at isang kinatawan ng Securities and Exchange Commission upang magbigay linaw sa pagbili ng isang bahay at lupa sa South Forbes Park sa Makati City noong 2023. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson, chairman ng committee, posible rin nilang padalhan ng imbitasyon si Romualdez sa pamamagitan ni Speaker Faustino Buji III. Aniya, ipinapakita sa mga record na ang nakabili ng bahay ay ang Golden Pheasant Holding Corporation, kung saan ang pangunahing stockholder ay si Jose Raulito Paras. Si Paras ay humawak ng matataas na posisyon na hindi bababa ng 3 kumpanyang konektado sa dating speaker. Sa susunod na pagdinig, pwedeng gawin iyon sa Senado. Iko-course namin ang invitasyon kay Romualdez kay Speaker D. Kung gusto niyang magpunta, welcome siya magpaliwanag. Pero hindi pwedeng sabihin kailangan pumunta siya dahil may interparliamentary courtesy, ayon kay Lacson. Binanggit ni Lacson na 2 staff ng dating nangungupahan sa bahay ang tumistigo sa Blue Ribbon Committee noong nakarang Lunes, na si Diskaya ang nagsabi sa kanila na lisanin ang bahay dahil ihahanda na ito para sa bagong may-ari. Positibo rin nilang kinilala si Diskaya sa pagdinig. Iimbitahan din si Paras sa susunod na pagdinig upang maipaliwanag niya ang kanyang kakayang makabili ng bahay na naiulat na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 1 billion. Sa susunod na pagdinig, iimbitahan namin si Attorney Paras para kung sabihin niya na kanya talaga yan, yung Golden Pheasant, na siyang buyer o bendi ng property at hindi kay Speaker Romualdez, ipaliwanag niya sa BIR kung ano ba ang financial capacity niya o yung wherewithal para bumili ng ganong kalaking halaga ng bahay. Kasi nga, hindi biro-biro ang halaga ng bahay, masyadong mahal. Hindi ko sinasabing enough yan to implicate the former speaker. Pero, sinasabi ko lang, mag-provide ng lead yan sa mga investigators kasi hindi naman para kami magpurso noon. Kasi wala kami sa prosecution. Kami in aid of legislation. At the same time, pwede kaming magrekomenda base sa mga ebidensya nakuha namin na ipo-forward namin sa mga investigating agencies ng gobyerno. Dagdag ni Lacson. Okay. Salamat po, Senator Lacson, sa patuloy niyong pag-iimbestiga. Kailang nakakapagtaka ang Senate Blue Ribbon Committee in aid of legislation lang. Bakit ang mga galamay ng gobyerno, ito, opinion ko lang ito NBI, DOJ, Ombudsman, bakit parang, I don't know wala silang ginagawa? Bakit iasa pa dito sa Blue Ribbon Committee? Again, marami ang nagdududa sa magagawa ng Blue Ribbon. Sabi nga ang iba, inutil ang Blue Ribbon. Kaya nagalit si Senator Lacson sa opening statement niya noong January 19 na F the up. Basta nagsalita na siya ng masama.
sa mga buzzers niya na it's an insult to the Filipino people, sabihin nyo na walang silbi ang Blue Ribbon. May nabasa akong survey. Naniniwala ba kayo? May tiwala pa ba kayo sa kakayahan ng Blue Ribbon Committee ni Lacson na panagutin ang mga magnanakaw sa gobyerno? Naku po, 85% sa mga respondents sa survey nagsabi wala na silang tiwala kay Lacson. To me, personally, nawawalan na rin ako ng tiwala. Kailang, ito, dahil pinupurso niya, bigyan natin ng pagkakataon, di ba? Wala namang mawawala kung magtiwala tayo one hearing at a time. Ang nakakapagtaka lang, ang gobyernong ito, ang administration, talaga ba niyang gusto nilang panagutin ang mga magnanakaw? O cover up lang? Wala na akong ano. So, maganda yan. Ipapatawag yung Attorney Paras. Dahil yung kumpanya na nakabili, siya yung parang pinakamataas ba doon? So, kaabang-abang, kailan ba ang susunod na hearing ng Blue Ribbon? Paano maipaliwanag ng abogado, Attorney Paras, paano niya nabili yung more than 1 billion na bahay? Kasi yung testigong i-present ni Senator Lacson, hearsay, walang bigat ang kanilang testigo. Nakakatawa nga dahil nung magtanong si Senator Marcolita sa dalawang testigo, wala silang maisagot. Ang sumagot na si Senator Lacson. Ano ba yan? Ang investigator, naging resource person na rin. Bakit hindi niya pabayang sumagot yung mga testigo niya? Kaya, nakakapagduda, but again, ako, let's give Senator Lacson the benefit of the doubt. Pakinggan natin anong mangyari. Ay monitor natin sa susunod na Blue Ribbon Committee hearing. Meantime, hindi na ako umaasa na may makukulong pa. Except kay Saldico, na may warrant of arrest na, kailang ang problema, hindi naman nila mapasok-pasok yung parang Forbes Park community sa Portugal na pinagtataguan niya. Kaya wala nang pag-asa na makapakulong tumiya ng big fish as of now. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin nyo ang video nito. Si Angkol ang natagaan og sin og mag-atop na ni siya karon. Og karon mo na ni ang kadako sa buslot sa balay ni Angkol sa natagaan na mo og yero. Ay dako akong pagpasalamat kay natagaan ko busin. So Atop na ko gyud. mga dagko na gid kayo ang buslot sa iyang yero. Magtantang na gid si Angkol sa yero kay mag-atop na siya. Karon mag-atop na gid si Angkol. Ora pa. Awat. Okay, idol. Katap lagi si idol. Tawa na ko nag-contact kag awit ay nasin. Karon naman na gid si Angkol sa pag-atop sa iyang balay. So maayo na gid nga tan-awon. Kayo sa Ginoo mga nakuha na ko sa video nga salamat sa Ginoo kay naiwan na gyud ning akong balay di na ko gyud kulanan. Oh, salamat kayo, Kol. Salamat kayo. Oo, thank you. Tawsin katop na tagyod.
Mm-mm.